Posibleng bilang na ang mga araw ni dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste. Ngayong hawak na siya ng mga otoridad doon. Handa raw ang DOJ na makipagtulungan para sa paglipat ng kustodiya ng murder suspect. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Arestado si expelled Congressman Arnolfo Teves Jr. sa kanyang tahanan sa Dili, Timor-Leste, bandang alas 8 kagabi. Sa isang Facebook post, sinabi ng kanyang anak na si Axel Teves na sapilitang kinuha ng mga immigration officer ang kanyang ama nang walang dalang warrant o kahit na anong dokumentong nagsasabi kung bakit siya inaaresto. We, the family, including my father, is calling out to UN Human Rights, and I personally am calling to every department all over the world. Please help us. Kinumpirma ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na nakadetain si Teves sa compound ng Interior Ministry kasama ang kanyang legal counsel na si Dr. Wow Serra. Nagsumiti na rin daw sila ng isang petition for writ of habeas corpus na layong palayain pansamantala si Teves dahil anila illegal ang ginawang pag-aresto. Kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. What is the basis for his detention? At kung siya ay ide-deport, what will be the basis for his deportation? Kasalukuyang humaharap si Teves sa patong-patong na reklamong murder, frustrated murder at attempted murder. Siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang political rival na si Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. Sa isang Facebook post ng biyuda ni Degamo na si Congresswoman-elect Janice Degamo, naniniwala siyang ang status nito bilang undocumented alien ang dahilan kung bakit inaresto si Teves. March last year kasi, nang ihayag ng DFA na kanselado na ang passport ni Teves. Pero March din ng taong ito naman, nang ibasura ng Timor-Leste ang extradition request ng pamahalaan, isang desisyon na ikinagulat ni Secretary of Justice Boying Remulla. Ayon kasi sa dokumentong inilabas ng Timor-Leste Court of Appeals, posible raw maharap sa torture at inhumane, degrading o cruel treatment si Teves kung ibabalik siya sa Pilipinas. We're exhausting all remedies possible because the notion that we have a death penalty to implement in this country is really crazy. There's no basis for the decision. So it's obvious that some people are making money out of this. Babala ni Secretary Remulla, posibleng masabotahe ang ASEAN membership bid ng Timor-Leste dahil sa desisyong ito. Sa ilang local reports ng Timor-Leste kahapon, sinabi ni President Jose Ramos Horta na ayaw niya nang kupkupin ang expelled congressman. Hadlang daw kasi ito sa national interest. At ayaw niya rin daw maging takbuhan ng mga kriminal ang Timor-Leste. Bagamat welcome sa DOJ ang nangyaring pag-aresto kay Teves, sinabi ng ahensya na wala silang natanggap na coordination o dokumento mula sa Timor-Leste tungkol dito. Pero handa raw itong makipagtulungan para maisaayos ang custody transfer ni Teves sa pinakamabilis na paraan. Sinabi rin ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP na handa silang pangunahan ng paghahain ng warrant at ang pag-aresto kay Teves oras na iuwi ito ng bansa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.